Bible Story Time! Pagkatapos magpahinga, inihatid ni Abraham ang 2 angels na nagkatawang tao. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang side na natatanaw na ang Sodom. Hindi ko dapat i-secret kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging father of all nations. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking ibe-bless. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng obedience at pagpapairal ng justice. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Grabe na ang sumbong sa akin against Sodom and Gomorrah, at napakalaki na ng kanilang sins. Kaya't bababa ako roon. Umalis nga ang mga angels at nagpunta sa Sodom. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Naalala ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot na nakatira sa Sodom na malapit din sa Gomorrah. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mga good people, kasama ng mga bad? Sure po akong hindi nyo idaramay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magturusa ang masama at ang mabuti. Sakali pong may 50 na mabubuting tao doon sa city, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 na iyon? Dapat patas ang judge ng buong mundo, di po ba? Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 15 na mabubuting tao. Lord, sorry po sa aking kapangasan. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Pero kung 45 lang mabubuti, wawasakin pa rin po ba ninyo ang buong city? Hindi. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 na iyon. Kung 40 na lamang po, Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 na iyon. please, huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako kung 30 na lang ang mabuting tao roon, wawasakin pa rin po ba ninyo? Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 na mabubuting tao na iyon. Sorry po, ang kulit ko. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 na mabubuting tao na iyon. last na tanong ko po, paano po kung 10 na lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 na iyon. pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Nang gabing dumating sa Sodom ang 2 angels, nakaupo si Lot sa may gate ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga angels. Mga sir, inaanyayahan ko po kayo sa amin magstay. Doon na kayo maghugas ng paa, kumain at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa lakad nyo. Huwag na. Dito na lang kami sa plaza magpapalipas ng gabi. Ngunit mapanganib po dito, lalo na po sa mga dayuhang gaya nyo. Okay, sige. Sasama na kami sa iyo.
Nag-bake si Lot ng tinapay na walang pampaansa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Maya-maya, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodom ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, mga bata at matatanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, Akin ang mga panauhin mong lalaki. Ilabas mo at gusto namin silang makasama ngayong gabi at makilala ng lubusan. Sa gulat ni Lot, lumabas siya at dali-daling sinara ang pinto at sinabi niya sa mga tao, Wag mga kaibigan, please lang, bad yang gagawin nyo. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang isama ninyo. Huwag lamang niyong galawin ang mga lalaking ito. Mga bisita ko sila at dapat ko silang ingatan. Huwag ka makialam, dayuhan. Sino ka matuturo sa amin ng aming gagawin? Hindi ka naman talaga taga rito eh. Tumabi ka kung ayaw mo masaktan ng higit kaysa sa kanila. galit na tinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinila siya ng mga angels ng nagatawang tao at sinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi nila makita ang pinto. Madali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang relatives na nakatira sa city na ito. Umalis na kayo rito sapagkat sisirain na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodom at pinapunta kami ni Lord upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi sa kanila na umalis na agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali ng mga angels si Lot. Bilisan na ninyo. Umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi na kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Hala nako! Nay! Tay! Umalis na po tayo dito. Oo nga! Mag-i-impake na po ako! Ay, teka lang, Lot. Pag-isipan mo munang mabuti. Hindi naman siguro yan mangyayari. Nagdadalawang isip pa si Lot dahil nasa Sodom ang lahat ng kanilang ari-arian, bahay, hanap buhay at mapapangasawa ng kanyang mga anak. Ngunit dahil ang Diyos ay mahabagin, halos kalad ka rin ng mga angels si Lot, ang asawa niya at 2 niyang anak makalabas lamang sa city ng Sodom. Iligtas niyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa valley. Tapos magtago kayo sa bundok para hindi kayo madamay at mamatay. Please, huwag na po doon, sir. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti nyo at iniligtas nyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang kami sa Zoar, ang maliit na bayang iyon, pero safe kami doon? Oo, sige. Doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo doon. Mataas na ang araw nang makarating si Lot at kanyang pamilya sa Zoar. Sa kapanan, pinaulan ni Yahweh ng apoy at sulfur ang Sodom at Gomorrah. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong valley, kasama ang lahat ng mamamayan doon, maging ang mga puno at halaman. Habang patuloy sa paglalakad palayo ang pamilya ni Lot,
Sodom at Gomora. Ang aking mga ari-arian, bahay, hanap buhay, at mga kaibigan ay naroon. Naku, ano na kayang nangyayari? Sasilip lang ako saglit. Saglit lang talaga. Dahil sa kagustuhan ng asawa ni Lot na silipin ang lungsod, lumingon siya kaya siya'y naging isang haliging asin. Oh, mahal kong asawa, bakit ka lumingon? Bakit mo piniling i-disobey ang Diyos? Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa lugar kung saan sila nag-usap ni Lord. Mula roon, tinanaw niya ang Sodom at Gomora at ang buong valley. Nakita niya tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa napakalaking lutuan. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at makatarungan sa lahat ng bagay. Sadyang hindi makakadaig sa iyo ang kasamaan. At ganito nga, winasak ng Diyos ang mga city sa valley kung saan nakatira si Lot. Mga lugar kung saan punong-puno ng kasamaan at karahasan. Ngunit, nung gunawin ng Diyos ang mga lungsod, hindi nawala sa isipan ng Diyos si Abraham kaya iniligtas niya si Lot. Kung ganito ang ating basihan ng pagiging makatarungan, lumalabas lang na ang Diyos ay hindi patas. Kaya dapat maintindihan at maisabuhay natin na ang tunay na katarungan ay hindi nangaapi sa kapwa, nagbibigay ng tulong sa nangangailangan, hindi kinagigiliwan ng pera ni naniningil ng interes o patubo sa mga perang kanyang ipinahihiram, gumagawa ng makatarungang pagpapasya at matapat na sumusunod sa salita ng Diyos. So, let us encourage everyone to learn from God para tayo rin ay maging makatarungan. See you next time! We are CC! Don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo. Salamat po!